Yan, happy Sabbath po sa ating lahat. Sabbath po. Ngayon po ay ako po ang naatasan ni Brother Richmond para po daw mag-report tungkol po sa Pakuan Company or dati po ay care group ng Naga Central Church. Kami po, para lang po sa nakakarami, ang Pakuan Brethren po ay nagsimula na ma-revive po noong taong 2014. And kami po ay nabinyagan noong September 16, 2014 sa panahon po ni ng Jehovah Crusade po. Nagsimula na din po doon ang pagdami po ng mga kapatiran po sa Pakul. Nagsimula po ito kay Jehovah at nasundan po yun ng kay Europe. May nabinyagan din po doon. At doon po sa Arizona Sunshine at yung P1 po. At noong po kasagsagan po ng pandemya ay nagkaroon din po kami ng baptism dahil po doon sa ay sa mga series po ng Southern Luzon Division na palagi pong pinakaroon po sa doon po sa lugar po namin sa Bacol. Ngayon po, nagpapasalamat po ang Pakul dahil po napunta po kami dito po sa Naga Central Church. Dapat po talaga yung kami po ay mapupunta dapat sa Magsaysay Church. Kung hindi po sa Inaatiban, dahil po sa jeep po nila, napantay po kami dito sa Naga Central. Nung pong bininyagan po kami, nung pong i-welcome na dapat kami, ang dumaan po sa Pakol ay ang jeep po ni Natiban, instead po ang jeep ng Nagaview. Naunahan po nila. Kaya po napagpag kami dito. Pero po napuntahan po yung inbox, pero po wala na po kami doon sa Pakol. Kaya po napapasalamat kami dahil po nadala po kami dito po sa simbahan po na ito. Siguro po kung doon po kami, hindi po namin alam kung ganito po kami. Dahil po sa mga kapatid, na nandito sa Naga Central, ipapasalamat po kami dahil po sa magiging aktibo po ninyo at dahil po doon, mas lalo po kami naging malakas sa pananampalataya po. Yan. Ngayon po, noong pong panahon ng pandemya ay kung ang iba po ay nagiging po silang malungkot or grabe po yung stress and depression po na ranasan po ng ating pong ibang mga kapatid na ang iba po ay hindi po nakakapag-ministry. Ang Pakul po ay ito po ay naging isang gaan para po mas lalo po maging aktibo po sa pag-ibanghelyo. Dahil po doon, sa amin pong ginawang online evangelism, nagkaroon po kami ng preaching the Word of God through music. Nag-upload po kami ng mga video recording po namin through online. And then po, doon na po sa series po ng Southern Luzon Mission. And then, nagkaroon po ng Bible study ang ating po mga kabataan sa Bacol. Dahil po doon, ang naging resulta po nun ay nagkaroon po kami ng isang bininyagan. At ngayon po ay meron po kami 7 care friend na inaalagaan po. Ngayon po ay napapasalamat po kami sa Naga Central Church dahil po kung hindi po sa inyo, hindi po kami ganito po nag-grow spiritually. And then, napapasalamat po kami dahil nagkaroon na po kami ng opportunity para po magsimba na din po doon po sa Bacol. Hindi po dahil ayaw po namin na sa Naga Central, kundi po dahil po gusto po namin na ma-focus din po namin yung mga care friend namin na mas maalagaan po nila. Ay namin po sila. And dahil po doon, mas lalo po pong nakita yung pagiging united po ng bawat isa po sa amin at kung paano po kami nag-grow at naging palakasan po lalo kami sa pananampalataya. Ngayon po ay
ay nakalive po tayo and nandito po ang mga kapatid. Ngayon po ay nagpaplano po ang pakul na magkaroon po ng ating pong bahay sambahan. Ngayon po ay nawa po ay sama-sama po tayong manalangin na ipanalangin po natin ang mga tao na handang tumulong para po masuportahan ang ating pong gagawing bahay sambahan po sa pakul. Alam ko naman po na sa tulong po ng ating pong Panginoon ay maitatayo po ito. At ang mga kapatid po sa pakul ay magkakaroon na din po ng bahay sambahan kung saan po ay makapagsamba po kami ng maayos. Ngayon po, sa pakul po ay meron na po kami 43 members po. Lahat. Yan. Yun po yung mga kapatid po sa pakul. Yan lang po ang aking pong report and as ang family po namin is meron po kaming 7 family na family po talaga sila and meron po kaming 8 na youth na sila po ay solo lang sa kanilang pamilya. At meron din po kami ngayon na 7 po na care friend and meron po kaming 3 na family pero hindi pa po nagiging member po sa pakul. Ito po yung Balbido, Bilobieres, and si Ibora po na nasa pakul na din po nag-transfer. Nandun na po sila nakatira. Yun lang po and happy Sabbath. Ito, ginawa ko hindi para parang i-boast ko, ipagyabang kung anong meron ng kakulit. Ginawa ko ito, actually, nagpanalangin ako kung sa simpleng ko lang ito, ano po ba gagawin ko, ano po ba Panginoon ang sasabihin ko. Sa simpleng ko lang ito, sana mga kabataan ay mabuhay, sana silbi itong inspirasyon sa atin lahat. Pinamagatan ko siya, we will go. We will go, sagot sa theme song natin ngayon na I will go. Since yung I will go ay magsisimula ang lahat sa sarili natin, bakit kaya hindi natin pagsama-samahin na lahat na meron tayo para makapaghatid tayo ng pagmamahal ng Panginoon na na-receive natin. So, we will go by Pakol Society. There was once a voice saying, "Open thy sight and beware. My flock is in distress. Move, sleep, and find them everywhere. Clear, decided, and unwavering, to obey before the Father's command. As youth soldiers, we press forward to thy call." Romans 13:12 says, "Put the armor of light, time is at hand." All the treasures and talents are humbly presented to the King's throne. Our hearts never want to be in silence, now surrendered, for it is His home. We, Pakol Society, will go, stand, and trust God who chose us, to carry the redeeming love of the merciful one, the unfailing grace He has bestowed us, bearing the eternal hope and salvation in one accord. So, dun po nagtatapos ang aking word. Ang aking pyesa ngayong hapon ay inaalay ko sa ating buong malikha, sa buong Pakol Company at sa lahat ng nandito. Bahagi na yata ng buhay ang makasampung napakaraming pilian. Pilian na akibat ay malaking paninindigan. Paninindigang maaaring simula o wakas, pagtanggap o pagtaboy, at kaligtasan o kapangmakan ang magiging tunay. At karamihan, emosyon ang gamit natin sa pagpili, kaya't maraming naliligaw at sa huli pinagsisisihan. Ito ang mga eksena kung saan nanggaling itong munting dimpi na aking ilalahad sa paghahanap ng lupang taniman. Sa buhay, dumarating tayo sa mga puntong natanaw na natin ang lugar kung saan tayo uusan. Kaunting hakbang na lang, ngunit madalas ay nagpapadaya tayo
kaya't dumili ko tayo ng lakad. Subalit ang binhig ito ay nagpatuloy sa paglakbay kahit ang daan ay walang kasiguraduhan. Bawat hakbang niya'y balot ng takot na unti-unting bumibigat, ngunit isinantabi niya at sinampasan. Tinahak niya ang lugar hanggang sa makatagpo siya ng isang Estranghero. Napakalagong halaman na nag-iisa doon sa dakong dulo. Siya'y hinga-hingalong lumapit, nakipag-usap hanggang sa di niya namalayan. Usap na sumunod ang kanyang mga paa sa kanya at tinaybay ang mahabang daan. At sa isa pang hakbang ay bumungad sa kanya ang isang bukiri. Kakaiba, mataba ang lupa't maganda ang tanawin. Puno ng malulusog na halaman, may tagahasik at taga-alaga ang ilan sa kanyang napansin. Binalot siya ng sabik, pagkauhaw kaya't hinais niyang manatili, subalit dama niya ang bigat na para bang may nais iparating. At sa mahabang taon ay lubos niyang ikinatuwa ang kanyang paglago. Subalit, nabatid niya ang mga tinik na sa kanya itutubo. Ang tinik na kung saan nagkaroon siya ng dahilan para humakbang papalayo. Unti-unti siyang tumalikod. Muling naghanap ng daan, umabante at lumiko. At doon, muli siya nakatagpo ng kaibigan. Kakaiba mula sa unang pinintahan. Mas malago, marami ang tagahasik at kanyang ikinagulat. Sila'y kusa nagdidilig sa sarili nilang halaman. Namasdan niya ang pagkakaisa at kabutihang lahat sila ay sama-samang lalago. Wala silang iniiwanan. Lahat mararanasan ang pagbabago at doon natanaw, natunaw ang kanyang puso. Siya'y lumalagi doon at naramdaman niya ang unti-unting pag-alis ng mga tinik sa kanyang katawan. Subalit, dumating ang panahon na bumalik siya sa kanyang pinanggalingan sapagkat mayroon pa siyang kumpanin kaya naghirap itong iwanan at bitawan. Nakadama siya ng saya't kaluwalhatian, ngunit di niya akalain ito'y panandalian. Mas dumami ang kanyang tinik. Naubusan siya ng pag-asa at tuloy nagpakalunod sa kadiliman. Nawalan siya ng liwanag, nanatili sa hawla ng puot, nalamig ang kanyang puso't blanco at isipan. Bumuwas sa kanyang mga mata ang luha ng pagkalito at pagsisising kanyang pinahantungan. Subalit, pinili niyang magsimula. Muling makilala ang sarili at kagandahan sa mundo'y nais niyang masilayan. At sa pangalawang pagkakataon, bumalik siya sa tirahan na minsan na niyang pinalikuran. Sinubukan niyang lumapit. Lumari sa kanyang mukha ang luha, buhat sa saya at pag-asa pagkat bukas palad siyang tinanggal. Lubos siyang nagpapasalamat na kahit na minsan na siya'y nawaglit, handa silang samahan ka na walang pagpapanggap. Nabigyan siya muli ng panibagong pag-asa para magpatuloy at lumaban. Hindi lang saya ang kanilang kayang gawin dahil imposible man na iligtas nila ang munting bingking ito sa bingit ng kamatayan. Isang paglalakbay na di niya akalain masisilayan niya ang nakasigit ng pag-asa at kayamanan. Kayamanan hindi matutugasan ng pilak, ginto o kahit ano paman. Akala niya lumago na siya bilang isang ganap na halaman sa bayan hindi. Kaya ngayon pinili niyang maging bingking muli. Binghi kung saan nais niya magsimulang lumago sa bukiring kayo'y pinili. At ang binhing ito ay napadpad dito ngayon sa inyong harapan at nakasloob na nakikipagtalastasan. Binhing na isimulan ang paglago mula sa inyong napakasaganang lupain at tahanan. At nais kalaunay mamunga ng titik at maalis ang dati tumubong mga tinik. Di man ganoon kadali ang lahat ng bagay, lahat ay gagaan pagkat mayroon tayong Panginoon ang gapay. Heto na rin yata ang pagkakataon. Malaman ninyo kung paanong ang bawat isa na naririto ay nagmarka sa maliit kong katauhan. Nagsilbi kayo mga mata ko sa mga panahon di ko makita ang liwanag at ulam ako sa kaguluhanan. Unti-unti ninyo pinanggal ang piring na sa mahabang panahon
ay labis kong kinatakutan. At ngayon, ika'y aking naging sandata at kinakasan. Siguro, bahagi na ng buhay ang isang maligaw upang malaman natin na may ibang daan na sa ating inihabang. Pagkakataon na ituro tayong muli upang magbago at lumago ayon sa kanyang kalooban. At tunay niyang kaibuti ng Panginoon. Minsan man akong nagwaglit sa Kanya, binigyan niya pa rin ako ng pag-asang magbago at lumago. At sa katunayan, higit pa sa bukirin ang Kanyang ibinigay, kundi isang paraiso. Paraisong sumisimbolo sa lugar na ito at ang mga malilusog na halaman. Limhing ligaw sa paraiso. Kami po ay mga member ng Pacoy Church at Pacoy Company. Kami po ay patuloy na lumalago, patuloy na nagpapasahan ng liwanag sa likod ng kadiliman. Ngunit ang liwanag namin ay patuloy na hihika ng awan, patuloy na namamatay. Ngunit kung patuloy kami lumalago sa aming sarili, patuloy na pinag-aalam ang bawat apoy na nasa aming mga puso, pananampalataya aming hinahawakan, ay patuloy namin nabibigyan ng liwanag ang iba. Patuloy kaming umaasa na ang pamilyang aming natagpuan, ang pamilyang Adventista, ay siyang magiging tuluyan namin sa hirap, sa kagandahan, sa problema, sa mabuting mga gawain. Ang pamilyang ito na nasa inyong harapan ay patuloy na nagsisilbing paraan upang ipatid sa iba na ang iglesyang ito ay siyang totoo, siyang mabuti, at siyang paraan para ang bawat tao ay mabago. Kami ang mga buhay na testimony, buhay na patunay na ang bawat isa na nasa inyong harapan ay patuloy na lumalago, nararanasan ang kabutihan, bagamat patuloy na nahihirapan dahil sa tentasyon at problema ng mundo, kayo, masasabi mo na isang naging paraan para kami masindihan ng una at siya rin magiging paraan para kami lumago at ang aming liwanag ay lumago. Carry your candle, run to the darkness, seek out the darkness, the sweet and the cold. Hold down your candle, for all to see. Ang liwanag na aming pagkikinasok sa inyo, nagsisimbolo na ang liwanag. Ang liwanag na ibinigay namin sa inyo sa amin ay binabalik namin sa inyo para i-share muli ninyo sa mga tao na nangangailangan pa ng liwanag na sa mga oras pong ito ay nasa kadiliman. Nawa po ay patuloy po tayong magsilbing liwanag sa mga tao hanggang sa ngayon ay nasa madiliman. Ngayon po ay handugan po namin kayo ng special.
a family, sharing love, sharing peace and love. Love and stars, peace and love. Also many lost in sin. If we keep our lives inside these walls, how will they ever know that the words we say are true, that the love we share is true? Share your faith, share your peace and joy, you know, share the love. In a world of darkness, share the truth. That can set all people free in the love of Christ. Let them live in you and me. As the ones who come before us, walking faith, living boldly follow, trusting in our eternal Lord, who is with us here today. Joining hands and hearts and give us one to make the message known. That the word is sincere and true, that the God we serve is true. Share your faith, share your peace and joy, you know, share your love, share your love. In the world of darkness, share the truth. God can set all people free in the love of Christ. Let Him live in you and me. Share your faith, share the peace and joy, you know, share the love. In the world of darkness, share the truth. That can set all people free in the love of Christ. Let Him live in you and me. Be the love of Christ, let Him live in you and me.